Maulang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito po ako ngayon mga kapuso live sa Roxas District, lungsod ng Quezon. Isa po sa mga bahaing lugar ng lungsod. Isinailalim na po sa state of calamity ang buong Metro Manila at sa tindi nga po ng kabi-kabilang pagbaha. Live naman namin na ito i-report dito sa GMA Network. Ikutan natin ang mga pinerwisyo ng masungit na panahon hanggang sa mga rehiyon. Buong pwersa pong nakatutok ang GMA Integrated News at GMA Regional TV sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, maging sa mga probinsya sa Luzon para ihatid namin sa inyo ang pinakabagong balita kaugnay sa malawakang pagbahang dulot ng super bagyong Karina at Habagat. At dito nga po mga kapuso, sa pwesto ko sa Roxas District, ramdam na ramdam ang epekto ng habagat na pinalakas ng super bagyong Karina. Isa-isa nang inilikas ang mga residenteng stranded sa bahagi o dito po sa lugar na ito. Malapit lang po ito sa Araneta Avenue na binaharin. Ito po yung daan patungong Araneta Avenue, Banawe. Sa mga oras po na ito, ganap na alauna ng hapon, ang sitwasyon ngayon, definitely, hindi na ho mararaanan pa ng anumang klase ng bihikulo. Dahil sa walang tigil na pag-uulan, nakababahala na ang pagtaas ng ilog sa bahaging ito ng Barangay Roxas District sa Quezon City. Ipapakita ko lamang po sa inyo mga kapuso na halos pumantay na po yung umaagos na ilog. Dito ho sa tulay kung saan ako nakatindig ngayon. Yung ating mga kababayan, nasa aking paanan, nagbabaka sakali ho silang makakuha ng mga plastic gaya no. At baka pagkakitaan pa ho. Ngayon, malala ngayon sa mga nakarang araw. Mas greatly yung taas ng tubig ngayon. Kasi yung nakaraan kahapon, siguro mga hanggang bewang lang ba? Hanggang bewang, ngayon ho? Ngayon, mas tao na. Ito po naman ang sitwasyon ngayon sa kanto ng Kaliraya at Kampupot. Mula ho roon sa tulay kung saan ako nakatindig, lumipat lang ako ng ilang hakbang. Yung ilan sa ating mga kababayan, nananatili po doon sa loob ng kanilang mga bahay. Ang binabanggit ho ng ilan sa ating mga nakausap, hindi pa naman sila nagpapa-rescue pero tignan nyo naman ho, halos abot na ho ng bubungan yung antas ng tubig. Isang pamilya ang inabutan naming sinasaklolokan mula sa ikalawang palapag ng bahay. Natsyempohan po natin ngayon habang bumubuhos ang ulan. Lahat po ng miyembro ng pamilyang nakatira sa bahay na yan ay mano-manong inire-rescue. Buti ho, merong volunteer group dito sa paanan ng bahay. Kanina ho, senior citizen nyo inilabas, ang mga kasunod po ng bata na. Ang kanilang pangamba, baka ho, tumaas ng sobra. Yun yung tubig na ito. Dalawa pa raw. Dalawa pa raw, mga kapuso, kailangan mailigtas. Sir, bakit po kayo nagpasya na magpa-rescue na ho? Tumatangsa po kasi yung mga delikado kasi mga bata. Oo. Kamusta ko? Saan nyo sila isinilong ngayon? Dito po, pero pupunta po kami naman para siguro sa Evacuation center ho. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tubig, ito po yung isa sa sitwasyong ating binatnan dito po sa Barangay Roxas District, Quezon City. Yung mga rescue volunteer group naglatag ho ng tali papunta roon sa lugar na yon para ho sa pagkatangkang maakyat nila yung bahay. Kaya ayon po sa impormasyon, hindi bababa sa 5 tao ang naroon ngayon at nagpaparescue matapos yung maipit. Sa tulong ng mga volunteer, isa-isang nailabas ang pamilyang natrap sa kanilang bahay. Samantala, nagsilbi namang evacuation center ang Holy Family Parish ng mahigit 800 individual mula sa 3 barangay sa lugar, kabilang ang Roxas District. Grabe po sir, grabe po. Parang seconds lang, parang umihi ka lang, tapos pagbalik mo, ayun na, umano na, kaya sila, nasa shock sila. Ang tubig ngayon, second floor na. Kamusta ho
damit, gamot. Oh, wala pong problema because ang aming health center, ito lang katabi namin, isang tumbling lang, center na namin. Nandito sila kanina with the doctors, nurses, and pharmacists. Nabanggit po natin yung Araneta Avenue, abay stranded ang isang bus doon. Yan po ang video na kuha sa gitna ng kalsada. Nasa kalahati po ng taas ng bus ang level ng baha na sinuong nito. Maya-maya pa ang sumilip na po yung driver ng bus sa bintana. Unti-unti ring lumapit ang mga residente para po tumulong. Ilang minuto pa, isa-isa nang lumabas sa mga pasahero at umakyat po sa bubungan ng bus na ito hanggang may nakalapit na bangka at sila po ay nirescue. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang Metro Manila. Gayun din ang isang bayan sa Oriental Mindoro at 20 bayang iba pa sa Cotabato. May mga nagdeklara na rin ng class suspension bukas po, araw ng Huwebes. Nakatutok live si Mariz Ubali. Mariz. Dahil sa tindi ng mga pagbahang idinulot ng Tropical Cyclone Karina na pinaigting pa ng hanging habagat ay dineklara na po ngayong hapon ng Metro Manila Council na isailalim sa state of calamity ang buong National Capital Region. Mr. Secretary, I move for the declaration of state of calamity in Metro Manila in light of the effects of Tropical Storm Karina. There's a motion to declare Metro Manila in a state of calamity by Mayor Francis Zamora and by Chairman Don, seconded by Mayor Lani Cayetano. The motion is hereby approved that Metro Manila is now in a state of calamity. Yan po ang napagkasunduan matapos pulungin ni DILG Secretary Benher Abalos ang mga Metro Manila mayors at 12 sa kanila ang sumang-ayon sa pagdedeklara nga ng state of calamity sa buong Metro Manila. 5 alkalde naman ang hindi nakadalo kabilang ang sa Malabon, Marikina, Valenzuela, Las Piñas at Parañaque dahil sa abala pa sa pag-iikot sa kanilang nasasakupan. Malaking tulong daw ito sa kanilang mga lokal na pamahalaan lalo't pag nasa ilalim na ng state of calamity ay madaling mailalabas ang Quick Response Fund o pondong maaaring gamitin pantulong sa lahat ng apektado ng baha at matinding pag-uulan. Sa ngayon po, libo-libo na ang mga inilikas, pinakamarami sa Quezon City na umabot na sa 22,000 ang mga evacuee at 142 naman po ang mga binahang barangay. Matindi rin ang sinapit ng Kamanava area na aabot na raw sa 60 hanggang 80% ng buong lugar ang lubog sa baha. Pati ang Marikina na nasa critical na level na rin ang ilog. Ayon sa PNP, sapilitan na nilang ililikas ang mga residente sa mga binahang lugar. Bubuhatin nila kung kinakailangan ng mga residente magmamatigas na umalis kahit baha na sa kanilang lugar dahil buhay na raw ang nakataya rito. Katuwang din nila ang MMDA at Bureau of Fire Protection sa pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng baha. Bago nito ay nadeklara na rin ng state of calamity sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, Cabacan, Cotabato, Pikit, Cotabato at Barangay Butuan, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Sa ngayon, nasa 96 roads, 13 bridges, 11 seaports ang apektado. May 33 power interruption, 3 water interruption at 9 na communication lines din ang apektado. Kanina nagkaroon din ng emergency meeting sa NDRRMC kung saan binrief si Pangulong Bongbong Marcos ng DILG, DSWD, OCD at pag-asa ng sitwasyon at lawak ng pinsala sa buong bansa, pati ang bilang ng casualty at ng mga nawawala. Partikular na pinatututukan ng Pangulo ang mga maapektuhan ng pagbubukas ng mga gate ng dam. Pinasisiguro rin ng Pangulo na maaabutan ng tulong ang lahat ng apektado, maging ang mga nasa isolated area. Wala lang sila mag-focus lang ng mabuti doon sa mga areas na sa hanggang ngayon ay hindi pa natin naipasok. So yun ang magiging next na priority na gagawin ng DSWD pati na siyempre Public Works because kung yung mga daan ay na landslide kailangan magtulungan sila ng LGU para i-clear yung daan. The only other main issue was
Atom, Emil at Connie, dahil na rin po sa patuloy na pag-uulan at para makatulong din sa rescue, recovery, relief and rehabilitation ng gobyerno at lahat ng mga otoridad na sangkot o kabilang dito sa pagbibigay ng tulong sa ating mga naapektuhang mga kababayan, ay idineklara na po ng Malacanang na suspendido na ang klase sa lahat ng antas ng Region 3, Region 4A o Calabar Zone at buong National Capital Region. Bukas po yan, July 25. Yan po ay inilabas sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ngayon lamang pong hapon. Samantala, naririto po tayo ngayon sa Situation Room ng MMDA kung saan 24/7 pa rin na nakatutok, nakamonitor ang mga tauhan ng MMDA dito para masigurong lahat ng malalagay sa peligro ay agad na maitatawag ng MMDA sa mga kinaukulan, partikular na sa kanilang flood control, sa kanilang rescue at pati na rin po sa kanilang hotline 136. Sa mga kapuso po natin na malalagay din po sa problema o peligro, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa hotline 136 o di kaya ay mag-post ng inyo pong mga paghihingi ng tulong o komento o mensahe sa Facebook page ng MMDA. At yan po ang pinakasariang balita mula rito sa Situation Room ng MMDA dito sa Ortigas. Balik po sa inyo sa studio. Maraming salamat, Mariz Umali. Di bababa sa 7 bayan sa Cagayan ang nakararanas po ng baha. Nakataas pa rin po ang gale warning dahil sa lakas ng mga alon na sumira sa ilang bangka. At live mula roon nakatutok si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Connie, sa ngayon nakabantay pa rin ng Philippine Coast Guard sa mga baybayin sa probinsya ng Cagayan, lalo pat hindi pa nga rin pinapayag ang makapalaot ang mga mangingisda dahil pa rin sa umiiral na gale warning. Itinaas ni Ampi Onciano ang mga gamit sa kanyang bahay sa barangay Santa Cruz, Santa Ana, Cagayan. Tumataas kasi ang baha sa lugar, bunsod ng pag-ulan na dala ng bagyong Karina. Biglaan po yung pagtaas ng tubig. Ito po ang itsura ng kwan. Harapan namin. Yung mga gamit niyo, mama? Ay, nabasa po yung mga appliances. Sa monitoring ng PDRRMO, apektado ng baha ang ilang barangay sa Santa Ana, Peña Blanca, Enrile, Apari, Bugay, Santa Teresita at Calayan. Nakabantay ang Philippine Coast Guard sa mga baybayin sa probinsya. Bawal pa rin pumalaot ang mga mangingisda dahil sa nakataas na gale warning. Wala namang mga nagpupuslit sir ng mga bangkero na lalaot? Ay, wala po ma'am. Pinipigilan natin yan. Hindi pwedeng may pumalaot yan ma'am kasi kailangan nilang sumunod sa atin sa ini-implement natin na batas. Sa ngayon, malakas at mataas pa rin ang alon sa baybayin kaya naman ang mga bangka ng mga mangingisda ay nakahilera pa rin sa mas mataas na pwesto para hindi masira at tangayin ng alon. Pero ang ilang bangka sa bahagi ng Barangay Palawig ang nawasak. Nasira. Ay dahil? May kayo pa doon na anod. Sobrang lakas sir. Sa Calayan, tulong-tulong ang mga otoridad na mailagay sa maayos na lugar ang mga bangka para hindi matangay ng malakas na hampas ng alon. Ayon sa PDRRMO, tanging ang Ditor Bridge sa Barangay Fusina, sa bahagi ng Lalo at Camalaniyogan ang hindi pwedeng daanan ng mga sasakyan ngayong araw, July 24. Nakauwi na rin ang mga evacuee sa kanilang mga bahay, pero patuloy na pinag-iingat sakaling makaranas ng flash flood, lalo na kung may kalakasan pang ulan sa bundok. Since halos magdamag yung pag-uulan, we're expecting yung volume ng tubig na binuhos sa Sierra Madre and nagkarabag yung mountain ranges babagsak dito sa Cagayan. Connie, sa monitoring ng PDRRMO as of 6 p.m. ay nasa 2 meters ang antas ng Bunton River. Malayo pa sa 6 meters na critical level. Connie? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Update naman po mula sa Cavite area. Inilikas na nasa mahigit 2,000 residente sa 21 evacuation center sa lungsod ng Bacoor na isinilalim na rin sa state of calamity. Ang ilan tila di alintana ang pananalasa ng bagyo at patuloy pa rin sa paghahanap buhay. Live mula roon nakatutok si John Consulta. John?
Atom, 4 na po sa 47 barangay dito sa Bacoor, Cavite ang apektado na ng pagbaha at dulot nga ng bagyong Karina. Kaya naman ang Bacoor LGU ay isinalalim na sa state of calamity ang buong lungsod. Isa lang ang bahay ni Aling Glenly sa libu-libong kabahayang naperwisyo ng matinding baha sa Cavite. Sa loob ng kanilang bahay, hanggang binti ang baha, pati ang kanilang CR, lubog. Kaya ang kanilang gamit, inangat na nila para di mabasa. Lagi kung magulan kunting ulan, baha agad. Mababa dito banda sa amin na Sa barangay Panapaan 1, doble perwisyo ang dulot ng pagbaha sa magtataho na si Mang Jose. Bukod sa pinasok ng tubig ang kanyang bahay, di pa siya makalabas para makapaghanap buhay. Nagtitinda kami ng taho. Taho namin, di kami ruta ng dahil mahirap lumabas. Mabigat yung dala namin Wala po, walang kita. Sana kami ng kahit man lang pangbigas. Sa gitna ng matinding buhos ng ulan dito sa Bacoor, nadaanan namin si Mang Tirso na may pasan na sako habang naglalakad sa gatuhod na baha. Nang amin siyang matanong, nangangalakal pala siya para may pangkain sa kanyang 5 anak na naiwan sa kanilang bahay. Tinanong ko kung di ba siya natatakot sa sakit na dala ng baha. Ang sagot niya, natatakot po, may sugat na nga ako kaso wala kami makakain Sira-sira na nga pa ako Wala kami pasaing wala kami bigas Sinelas na nga ng commander ko, suot ko Wala na rin ako sinelas Wala magagawa, kailangan kumain yung mga anak ko Mahigit 2,000 residente na ang inilikas sa 21 evacuation center sa Bacoor, habang patuloy naman ang deployment ng mga volunteer rescue units para maglikas sa mga residenteng mangangailangan ng tulong. I-declare po natin na under calamity na po, state of calamity ang lungsod ng Bacoor dahil marami po sa ating mga barangay, particular na sa District 1, ang nababaha. Yung iba na hindi pa rin talaga ayaw pa rin pumunta sa evacuation center natin. Huwag na tayo mag-take ng risk. Siyempre, hindi pa rin natin masabi. Diba? Natuloy pa rin ang pag-ulan ngayon. Ato, mag-iisang oras na nga na tumila ang pagbagsak ng ulan sa ating kinaroroonan. Pero ramdam pa rin ng mga pagbaha tulad ng sa aking likuran sa iba't ibang bahagi ng Bacoor. Yan ang latest mo narito sa Bacoor, Cavite. Balik sa iyo, Ato. Maraming salamat, John Consulta. Isa na nga pong super bagyo ang Karina na patuloy na nagpapalakas sa habagat. Maging alerto po mga kapuso dahil posible pang magtuloy-tuloy ang mga pag-ulan ngayong pong gabi at bukas. Nakataas pa rin po ang signal number 2 sa Batanes dahil sa bagyo. Signal number 1 sa Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan at ng Ilocos Norte. Kaninang hapon, mas lumakas ang bagyong Karina at naabot ang super typhoon category habang tinutumbok ang Taiwan. Nasa loob pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility at huling nakita sa layong 380 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. 185 kilometers per hour na ang lakas ng hangin at papalo sa 230 kilometers per hour ang bugso. Pahilagang kanluran ang pagkilos po nito sa bilis na 20 kilometers per hour. Batay po sa forecast ng Pag-asa, inaasahang magla-landfall ang bagyo sa Taiwan ngayong pong gabi. Pag landfall ng bagyo, posible po itong muling humina at maging typhoon at saka lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas. Sunod na babaybayin po ng bagyo ang Taiwan Strait at tatama sa southeastern China. Gayunman, patuloy na papalakasin ng super bagyong Karina ang habagat na magdadala pa rin po ng matitinding ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang Biyernes. Base sa datos ng Metro Weather, patuloy na bubuhos ang ulan sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon, Mindoro Provinces at Bicol Region. Matitinding ulan pa rin po ang inaasahan sa Ilocos Provinces, Pangasinan, Zambales, Bataan at Mindoro. Maging handa pa rin po sa banta ng baha o landslide. May mga pag-ulan din po sa ilang bahagi ng Panay at Negros Island, pati na sa ilang lugar sa Caraga at Davao Region. Posible din pong maulit ang mga pag-ulan sa Metro Manila, kaya doble ingat po tayong lahat mga kapuso. Samantala, makakausap po natin sa puntong ito si Chris Perez, Assistant Weather Services Chief at Spokesperson for Weather ng Pag-asa. Maulang gabi po sa inyo, Mr. Chris. Maulang gabi, Ms. Connie, at sa lahat po nating mga taga-subaybay.
Wala pa rin pong tigil ang pag-ulan dito sa Metro Manila at mga karatig na probinsya, no sir? Sa tala po ninyo, gaano ba karami ang ibinuhos po na ulan natin nito? Well, Connie, tinitingnan natin yung naging pag-ulan nitong pinag-ibayong habagat nitong bagyong si Karina dito sa ating weather station sa Metro Manila. No? In the span of 57 hours, that is simula po nung 8 a.m. ng July 22 hanggang 5 p.m. ngayong hapon, ay nakapagtala ng 590 millimeters of rain. Itong current habagat episode na pinag-iibayan ni Karina. No? So, makikita natin napakarami nitong paulan na to, kaya nakita natin yung mga pagbasa ilang bahagi ng Metro Manila at sa mga katabing lalawigan dito nga sa may bandang Northern and Central Zone at sa Southern Luzon area, Connie. At sa dami nga ho ng binuhos nitong ulan, marami po ang nakaalala tuloy, di ba? Noong nangyari ho yung bagyong Ondoy noong 2009. Ang tanong ho ng marami, mas marami po ba talaga yung ibinagsak na ulan nito kesa sa Ondoy? Actually, Connie, ganito ang gawin natin. No? Huwag nating ikumpara yung ulan na dulot ng bagyo at ulan na dulot ng habagat kasi mag-ibang weather system sila. Pero ang mas magandang informasyon nito, tiningnan natin yung habagat episode noong 2012. May bagyo rin yun na halos kaparehas ang pagkilos ng bagyong si Karina. Hindi tumama na ating bansa, kumilos papunta sa Taiwan area at nagpaibayo rin ng habagat. And so far, itong 2012 na habagat episode, it was enhanced by Typhoon Hener. Nakapagtala ito ng around 1,007 millimeters of rain in a span of 3 days. Now, ikumpara natin with the current habagat episode enhanced by Super Typhoon Karina. Sabi ko nga kanina, 57 hours, nasa 590.1 millimeters of rain ang naibagsak na nitong enhanced habagat ngayong 2024. Kaya natin kinukumpara dahil pareho silang weather system na habagat at pareho ng sitwasyon na halos pinag-ibayo ng dalawang bagyo sa silangang bahagi ng ating bansa. Now, kung titingnan natin yung 2012, mas maraming paulan in a span of 3 days pero itong current episode hindi pa tapos. Tingnan natin, baka may gitan pa. Yung 1,007.4 mm na naitala natin in a 3-day period during the 2012 habagat, Connie. At super typhoon category na nga po ang bagyong Karina na papalayo naman sa bansa. Mas palalakasin pa ho ba nito yung habagat? Well, possible yan, Connie. Kaya sa ating outlook ng pag-ulan, inaasahan po natin, no? Na itong mga pag-ulan na dulot ng habagat, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga karatig lalawigan, inaasahan pa rin natin na posibleng hanggang Biyernes. May manakanak ang pag-ulan, then gradually mababawasan yung episode ng pag-ulan ngayong darating na weekend. That is kung hindi nga magbabago yung forecast movement natin, intensity ng bagyo, at yung immediate effect nito sa current habagat na nakakapekto nga dito sa western section ng Luzon, including Metro Manila. Alright, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming update, Mr. Chris Perez, Assistant Weather Services Chief at Spokesperson for Weather ng Pag-asa. Natabunan naman ng lupa ang bahagi ng isang bahay sa Ilocos Norte, habang sa Ilocos Sur, may mga umapaw ng creek at mga kalsadang hindi madaanan. Live mula sa Vigan, Ilocos Sur, nakatutok si Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Ivy. Emil, patuloy ang monitoring ng Ilocos Sur PD RRMO dahil ang ulang manggagaling sa Upland Municipalities at Cordillera Region ang posibleng magpaapaw sa mga major river system at magpabaha sa 1st District ng lalawigan. Sa bayan ng Kawayan, nakamonitor ang barangay officials sa 50 kabahayang nasa bukana ng ilog matapos tumaas ang antas ng tubig. Tetad daman habagatin isulati marunrunot dati kabayba dati trensera mi ma'am makita yung mayan ano din dagiti daga. Ayon sa mga residente, lagpas 2 katao na ang lalim ng tubig dito sa bahagi ng balsa na ilang hakbang lang mula dito sa mga kabahayan. Pero sa kabila nito, wala pa rin daw plano ang mga residente na lumikas sa kagustuhang mabantayan ang kanilang ari-arian. May mga creek na rin tulad sa Santa Lucia ang umapaw. Ayon sa PDRRMO, may ilang kalsada at spillway na hindi madaanan. Binabantayan din ng PDRRMO ang 3 major river system ng lalawigan na ngayon ay nasa normal level pa naman. Pag red na, mismong delikado na para dito sa mga low-lying areas natin kasi possible na magkaroon na ng malawakang flooding dito lalo dito sa Metro Vigan po. 88 pamilya naman mula sa 11 bayan sa Ilocos Sur ang inilikas na bago pa magkaroon ng baha sa kanilang lugar. Sa Ilocos Norte,
Kinailangang ilikas sa evacuation center ang 2 pamilya matapos bumaha sa Barangay Tulawag City kahapon. Umapaw din kasi ang creek doon. Sa Barangay Barit naman, natabunan ng lupa ang bahagi ng isang bahay sa kasagsagan ng malakas na ulan. Ayon sa CDRRMO Lawag City, walang nasaktan sa landslide. Nagtulong-tulong na ang mga residente para maalis ang lupa. Emil, sa datos ng Ilocos Sur PDRRMO, as of 4:30 kaninang hapon, umabot na sa 130 na pamilya o katumbas ng 450 na individual ang inilikas. Nasa evacuation areas ang ilan, habang ang iba ay nakituloy sa kanilang mga kaanak. Emil? Maraming salamat, Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Dumako naman tayo sa Pasay kung saan patay ang isang retiradong sundalo nang abutin ng baha sa kanyang tahanan. Kumustahin din natin ang baha sa paligid ng NAIA at ang mga nakanselang flight. Live mula sa Pasay, nakatutok si Ian Cruz. Ian? Yes, Atom, tila ang pagsasalba ng kanilang gamit ang huling naging misyon ng isang retiradong kawal ng Philippine Air Force at sa gitna nga ng mataas na baha, natagpuan siyang walang malay ng kanyang sariling anak. Wala nang malay nang ilabas sa kanyang bahay sa Pasay ang residenteng si retired 2nd Lieutenant Reynaldo Silapan. Inabot na noon ng tubig baha ang unang palapag ng kanilang tahanan. Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital pero binawian din ng buhay. Emosyonal ang kanyang anak na si Airman First Class Jayron Silapan ng aming makausap. Alas 6 ng umaga nang masisid ni Jayron ng ama na wala ng malay sa silong ng kanilang tahanan. Ayon kay Chairman Alvin Zuniga, nasa gilid ng Tripa de Galina ang Barangay 183 kaya doon rumagasa ang maraming tubig. Nirescue rin ang mga residente lalo na ang mga batang nalubog na sa baha ang mga bahay. Sa katabing Barangay 184, mataas din ang tubig baha. Sa St. Peter Street, aabot hanggang hita ang baha pero ang ilang kabataan lumongoy pa na tila di alintan ang peligro. Sa Bayanihan Street sa Maricaban, mula madaling araw pa ang tubig. Di rin alintana ng iba ang peligro na nagsilusong pa sa baha. May portion din ng Andrews Avenue malapit sa NAIA Terminal 3 na nalubog ng tubig. At kahit sunod-sunod ang kanselasyon ng flight, naabot na sa 119 dahil sa sama ng panahon. Abala pa rin ang NAIA sa pag-alis at pagdating ng mga biyahe ng eroplano. Narito po ang ilan sa ating mga naging panayam. Palagi sir, may sa akin sir kung ano yung mga kailangan kong gawin. Lalo na sa ano kasi, serbisyo ko sir, nagpapaalala siya. Kailangan, galingan ko na palagi. Ganun sir, hindi ko po expect to sir. Yung baha talaga, yung bagyo talagang hindi natin na-expect na mangyayari po. Ganito. Medyo nahihirapan din po kasi kami. Kasi papakulang talaga yung namin. Parang this is the first time after so many years. Dito sa kalsadang ito, mga hanggang bewang dito. Anong pinakamataas? Ang pinakamataas yun doon sa may Trinidad Street. Kung makikita doon, halos lagpas tao na doon. Atom, dito nga sa kinaroroonan natin sa Barangay 184 sa St. Peter Street hanggang ngayon ay baha pa rin at hindi makadaan dito yung mga sasakyan at napapaatras sila dahil nga hanggang hita pa doon sa bandang yon. May mga portion din naman dito dahil nga hindi na umuulan ay humupa na at unti-unti na nga bumababa yung baha pero marami ring area dito na lubog pa rin sa baha kaya naman wala ring kuryente doon sa kanilang mga tahanan kaya naman patuloy na nagdarasal ang mga taga rito na sana tuloy-tuloy na yung walang buhos ng ulan para nga mawala na yung mga tubig dito sa kanilang komunidad. Yan ang latest mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Ian Cruz. Halos apaw ang ilang bahagi ng Ilog Pasig habang lagpas critical level naman ang San Juan River. Doon po, isang lalaki naman ang inanod. Live mula sa San Juan, nakatutok si Joseph Moro. Joseph. Emil, walang kuryente pero patuloy pa rin ang pagtaas ng baha dito sa San Juan. Maghapon nga na nalulusyo itong San Juan River sa bayan ng San Juan at mga kalapit na lugar. At isang lalaki nga ang nawawala matapos siyang anurin ng rumaragas ng ilog. Ayan dito.
Isang lalaki na inanod ng baha ang hinahanap ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa San Juan. Pero sa lakas ng agos ng tubig, halos hindi na siya makita. Ayun o, lumulubog ha. Kaya niya sanang lumangoy pag-ilid. Naglatag na ng pang-rescue ang mga taga-BFP pero hindi na lumutang ang lalaki. Ayon sa BFP, naabutan pa nila itong nakakapit sa puno. Tinangka itong bigyan ng life vest. Maabutan na talaga namin. Bumitaw siya sa puno. Hindi natin alam, sa lakas siguro ng agos. Nakabang na sana dito yung mga rescue team galing sa Bureau of Fire Protection sa San Juan para dun sa tao na nakita nila na nagpapalutang-lutang. Pero bago pa man makarating dito sa may tulay, yung tao na yon ay lumubog na siya at hindi na siya nakita. Lumubog na siya, hindi na nakita ng mga BP natin, mga rescue natin. Okay. Tinangkapang silipin sa ilalim ng tulay kung nakakapit ito pero wala na talagang bakas niya. Malakas ang daloy ng San Juan River na pinalala pa lalo ng malakas na bagsak ng ulan. Kita sa video na ito sa bahagi ng Pasig ang lakas ng ulan na nagpaapaw na sa Ilog Pasig. Ang San Juan River umapaw na rin sa boundary ng San Juan na Santa Mesa sa Maynila. Lampas na ang 14.65 meters na level na ito sa critical level na 13 meters lamang. Tanghali pa lamang yan. Nagsilabasan ang mga nagsisilikas ng mga residente, bitbit ang mga gamit at mga alagang aso. Ang backhoe na ito na ginagamit pang dredge sana sa ilog nanganganib na anurin. Umapaw na rin ang ilog sa katabing barangay San Perfecto. Kahit malakas ang buhos ng ulan, sige sa pag-rescue ang mga volunteer at taga-BFP. Sa mga natrap ng mga residente, ang ilan mga bata. Malalim na po hanggang leg na eh, upo. Leg na po. Marami pa nandun? Marami pa po kasi nakaano lang sila sa tawag noon, sa bubo. Second floor po ng bahay nila, oh. Sa San Juan Gym, lampas 1,000 mga residente o lampas 200 na pamilya sa San Juan ang inilikas. Binigyan sila doon ng pagkain at mga damit. Ang ilan nakaswerte sa mga temporary shelter. Ayon sa San Juan LGUME, 14 sa 21 nila ng mga barangay ang binaha at humingi na sila ng dagdag ng mga rescue boats at rescuers sa MMDA. Pakiusap ng San Juan LGU, lalo sa mga residente ng malapit sa ito, lumikas na hanggang may panahon pa. At nagbukas na rin ng donation center para po sa ating mga kababayan na gusto mag-donate sa San Juan City Hall. Ang kailangan daw po nila doon ay mga ready-to-eat na mga pagkain, mga damit, kumot, diapers at mga tubig. Wala ring pasok ang public at private na trabaho bukas dito sa San Juan. Maraming salamat, Joseph Morong. Hindi rin sinanto ng Super Bagyong Karina maging ang North Luzon Expressway. Binaha po ang bahagi nito kaya tumukod ang trapiko. At live mula roon nakatutok si June Veneracion. June? Kung bandang alas 7 ng umaga nang biglang tumaas ang baha sa palusong na bahagi nitong North Luzon Expressway sa may Valenzuela City, mapa-truck man o mapa-kotse ay hindi kinayang makadaan kaya ang resulta ay kilo-kilometrong haba ng mga nakahintong sasakyan na nakapila dito sa expressway. Napakabilis ng pagtaas ng baha sa northbound at southbound sa bandang Valenzuela exit. Umabot ito ng lampas tao. Tumukod ang mga sasakyan sa magkabilang lane ng NLEX, walang makatawid sa binahang lugar. Stranded ang maraming motorista at pasahero. May mga hindi na nakatiis, kaya bumaba na lang para maglakad at maghanap ng madadaanan. Ang iba naman ay bumalik na lang sa kanilang mga pinanggalingan. Ang mga hindi na makaatras, nanatili na lang sa loob ng kanilang mga sasakyan. Maswerte kung may aircon pero wala rin silbihan kung paubos na ang gasolina kaya kailangang patayin ang makina. Mapababae o lalaki kanya-kanyang diskarte kapag may tawag ng kalikasan. Minsan kahit payong lang ang panakip sa gilid ng daan ay pwede na. Ang bahang problema ng marami naging oportunidad naman sa mga nagtitinda para kumita ng konti. Hulog ng langit naman sila para sa mga stranded na pasaherong inabot na ng gutom dito. Bandang alas 3:30 ng hapon na magtangka ang isang trailer truck na tumawid sa humuhupa ng baha. Sumunod ang iba pang malalaking sasakyan. May mga nakalusot pero meron ding tumirik sa gitna ng expressway. Pakinggan natin ang ilan sa mga nakausap nating stranded na pasahero at mga motorista dito sa North Luzon Expressway. Sana nga po may mga libreng sakay sa bahay. Tumis lang tayo yung bus. Bali nakagaling siya. Tapos yung iba may payong para matakpan yung boat.
Ganun sila mag-CR. Sige, nasakyo mo ako. Yang nakikita ninyo, Connie, yan yung live na situation dito. Yung mga ibang motorista, mga driver, mga pasahero ay nagsipaglabasan na ng kanilang sasakyan dahil hindi pa rin umuusad yung daloy ng trapiko dahil may baha pa nga rin doon sa may bandang Valenzuela exit. Ang medyo okay lang ay itong southbound, itong papuntang Metro Manila dahil kapag nakalusot na sila doon sa bahang area ay tuloy-tuloy na yung kanilang daloy ng sasakyan papasok ng Metro Manila. Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Lumampas na sa critical level ang Marikina River kaya sapilitang inilikas ang mga nasa tabing ilog. Live mula roon nakatutok si Bernadette Reyes. Bernadette? Ato mabilis ang naging pagtaas ng tubig sa Marikina River na nananatili ngayon sa third alarm kaya naman patuloy ang forced evacuation sa mga residente. Pasado alas 10 ng umaga, umalingaw-ngaw ang sirena. Hudyat na lumampas na sa 18 meters ang tubig sa Marikina River at kailangan ng lumikas. Sa Barangay Tumana, lampas tao na ang baha. Kanya-kanyang hakot ng gamit, pati mga alagang hayop ang mga residente. Lubog na sa baha itong Marikina River Park na kilalang pasyalan dito sa lungsod. Sa taas ng tubig, hindi na makita ang I Love Marikina sign, pati na ang mga street signage dito sa lungsod. Maging mga sasakyan, mapamotor, kotse, van o bisikleta, ipinarada sa matataas na lugar gaya ng Marikina Bridge. Bangungot naman para sa ilang residente ng Provident Village ang biglang pagtaas ng tubig. Isa ito sa mga lugar na lubhang naapektuhan noon ng Ondoy. Maging mga kalsada patungo ng Marikina, marami ang hindi na rin madaanan. Kaya naman ang Marikenyo na si Nolan, nangahastawi rin ng lagpas taong baha sa Chico Street sa Quezon City para sa klolohan ng anak na nasa binahang barangay ng Tumana sa Marikina. Pero hindi pa man nakakalayo, bumalik si Nolan sa taas ng tubig. Mag-isa lang yung anak ko sa bahay, tapos nag-chat na sa akin galing sa trabaho pa lang ako kanina. Tumaas na yung tubig, umaakit na daw sa bahay namin. Atom, nandito pa rin kami ngayon sa Barangay Tumana kung saan lagpas tao pa rin ang baha sa ilang mga lugar dito. Kaya naman nagpapatuloy ang paglikas sa mga residente. Kaninang pasado alas 5 ng hapon ay dumating dito si DILG Secretary Abalos para alamin kay Mayor Marcy Chodoro kung ano pa ang mga pangangailangan ng lungsod at kabilang sa kanilang tutugunan ay ang pagpapadala ng 3 motorized bangka para sa mas mabilis na paglikas ng mga residente. Atom? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Gumuho ang bahagi ng bundok sa Tuba, Benguet dahil sa tindi ng pag-uulan sa lugar. Pinalikas na rin ang ibang residente dahil sa mga nakuhulog na bato. Live mula roon nakatutok si Joan Punsoy ng GMA Regional TV. Joan. Emil, patuloy pa rin nararanasan ang malakas na pag-ulan dito sa Baguio City at Benguet. Gumuho ang lupa kahapon sa bahagi ng Purok Mill Site, Sitio Camp 6, Barangay 4, Tuba, Benguet dahil sa epekto ng ulan dulot ng bagyong Karina. At dahil patuloy pa rin ang pag-ulan, nangangambang mga residente sa posibleng pagguho pa ng lupa. Delikado po talaga kasi lalakas po ng kalabog ng kwan grounded po kami dito. Nagsasagawa ng clearing operation sa lugar ang DPWH Cordillera. Ang ilang motorista na na-stranded sa kabilang bahagi mula sa gumuhong bundok, ngayon palang umano nakaalis sa kanilang tirahan mula nang buksan ng kalsada matapos ang clearing operations. Nararanasan pa rin nga itong pagtibag ng lupa mula sa kabundukan dahil sa nararanasan pa ring pag-ulan. Bukod nga sa putik, meron din umanong mga malalaking bato na nahuhulog nga mula sa kabundukan. Ayon na rin sa mga residente, pinayuhan na sila na lumikas kung kinakailangan. Ang Cannon Road, pangalawang araw na rin nasarado sa mga motorista.
Ako lang na naiwan dito sa bahay para may magbantay, ma'am. Baka manakawan. May ilan namang residente na ang lumikas at nagtungo sa bahay ng kanilang mga kaanak. Dating nadadaanan ng pribado at pampublikong sasakyan ng Cannon Road, pero sa ngayon, sarado muna ito sa mga motorista. Samantala, sinuspinde rin ng Baguio City LGU ang klase ngayong araw sa lahat ng antas dahil sa sama ng panahon. Nakiusap din sila sa mga residente na iwasang magtapon ng basura para hindi bumara sa lagun at maging dahilan ng baha. Sinuspinde muna ng mga barangays yung dumping ng basura para lang siguraduhin na walang maaanod na basura at magiging cause ng flooding. "24 oras ng araw ang monitoring ng DPWH para sa clearing operation sa rock slide at landslide. Dahil sarado naman ang Cannon Road, magsisilbing alternatibong ruta paakyat sa lungsod ng Baguio ang Marcos Highway at Nagilian Road. Wala pang katiyakan, Emil, kung hanggang kailan mananatiling sarado sa mga motorista ang Cannon Road. Emil? Maraming salamat, Joan Ponsoy ng GMA Regional TV. Bumangga sa tulay sa Pasig City ang mga barge at bangkang inanod sa Marikina River. Kasabay po ng mabilis na agos ng ilog, inanod ang hindi bababa sa 13 bangka at barge at bumangga sa F. Manalo Bridge. Nasira ang bahagi ng tulay. Ang ilang bumangga tumagilid naman sumabit po sa ilalim ng tulay o kaya'y patuloy na inanod. Ayon kay Marikina City Mayor Marcy Teodoro, galing sa barangay Barangka ang mga barge at bangka. Sabi po ng Pasig CDRRMO, nangyari ang insidente kaninang hapon. Nailigtas ang nasa 20 crew. Hindi madaanan ang tulay at isinara na muna. Kulay putik na baha ang rumagasa sa maraming lugar sa Rodriguez Rizal o dating tinatawag na Montalban. Sa babong na nag-abang ng rescue ang ilan habang sa bintana idinaan ang isang sanggol. Live mula roon nakatutok si Jonathan Andal. Jonathan? Atom, ngayon lang bago tayo may nahuli yung mga residente dito ng malaking sawa na lumabas, umahon mula po rito sa baha na nasa likod ko. Andito po ako ngayon sa may JP Rizal Street. Ito pong kalsada na yan po yung papunta ng munisipyo. Hanggang Baywang po yung pinakamalalim na parte ng baha na yan. Malalaking truck lang po yung kayang dumaan dyan sa mga oras na ito. Kaya yung mga residente nagbabayad ng 50 pesos para makatawid, sakay ng pedicab o kaya ng sakay sila ng ref. 250 pesos naman sa mga motorsiklong itatawid. Sa ibang parte ng Montalban, lagpas tao pa nga yung tubig. Sa barangay San Jose, rumasa ang napakalakas na agos ng kulay putik na baha. Nakunan yan kaninang umaga sa Charm Street sa relocation Montalban Heights. Sa barangay Manggahan, nasa bubong na ang mga nagpaparescue. Sa main road na JP Rizal Street, ni-rescue ng truck ng militar ang mga naipit sa daanan, pati nga bus na hirapang umusad. Ang iba, tsinagana lang maglakad sa kulay putik na baha na hanggang Baywang. Sa barangay Burgos, lagpas tao ang baha kaya nagsalbabida na ang ilan para makalabas ng baha. Palapag ng kanilang bahay, pero may ilang hindi rin lumikas para magbantay ng gamit. Ilan sa mga evacuee ay sa gasolinahan nagpunta dahil mas maayos raw kaysa sa evacuation center. As of 6:30 PM, 9,000 na taga Montalban ang nagsilikas. Sa 11 barangay dito, 8 ang lubog sa baha habang ang 3 tinamaan naman ng landslide. Walang casualty o nawawala sa ngayon, sabi ni Mayor Ronnie Evangelista. Nagpatupad daw sila ng forced evacuation pero may ilang hindi agad lumikas dahil hindi inakala na tataas ng husto ang baha. Ayon kay Mayor, nasa critical level na ang Marikina River dito na mula sa 15 meters na normal level ay nasa 28 meters na ngayon. Nilinaw naman ni Mayor na hindi nagpakawala ng tubig ang Upper Wawa Dam gaya ng kumakalat sa social media. Malayo pa raw sa pag-apaw ang Upper Wawa Dam. So ngayon, nananawagan si Mayor ng dagdag na rescue boat at mga truck para mapasok nila yung mga lugar na mataas pa ang tubig. Atom, yung nakikita nyo sa inyong screen, yan yung mga stranded na tao dito sa may Montalban, Rizal. Hindi sila makatawid at di nila maiwan yung kanilang mga sasakyan. At ang sabi nila, hihintay nilang humupa yung baha bago sila umuwi sa kanilang lugar. Nananawagan yung ilang mga evacuee dito ng pagkain, pero sabi ni Mayor, nagbigay na siya ng bigas.
Maraming salamat, Jonathan Andal. Patay ang 4 na magkakaanak na natabunan ng gumuhong lupa sa Agoncillo, Batangas. Sa Nasugbu naman, patay rin ang tinderong nabagsakan ng puno. Live mula sa Batangas na nasa under state of calamity na rin. Nakatutok si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Paul. Emil, 3 bata at 1 buntis ang kabilang sa mga nasawi dahil sa landslide sa bayan ng Agoncillo. Dito yan sa Batangas. Yung buntis? Ilang kang nakatira dyan? Ginising ng trahedya ang mga residente ng Barangay Subic, Ilaya, Agoncillo, Batangas kaninang umaga. Gumuho ang lupa sa tabing bundok sa kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat, kung saan nalibing ng buhay ang 4 na miyembro ng pamilya. Patay ang 28 anyos na buntis at 3 bata na edad siyam, 13 at 15 taong gulang. Violet na ho sila. Kaya po yung buntis so parang nakaganon ho. Parang ginanon yung anak. Lumambot daw ang lupa dahil sa walang patid na pag-ulan. Yung patuloy po na pag-ulan yun, parang mga 11 to continuous po yun eh. Mga 11 yung mga paglalakas ng ulan. Siguro po mga 11 to 12. Ayon sa barangay, bago pa man nangyari yung disgrasya ay inabisuhan na nila yung pamilya na lumikas na. Pero nagulat na lamang silang bumalik pala ito sa kanilang bahay. Pahirapan ng retrieval operations. Inabot ng mahigit 3 oras bago tuluyang na-recover ang mga bangkay. Gawa po ng may talahib nga at saka may plywood eh. Ay di yung kamay ho agad umusli. Tapos sinila po namin. Hirap ang pamilyang tanggapin ang sinapit ng mga biktima. Kami nga po doon pa galing nung pumutok ang bulkan sa isla. Pero kami nakatawid po kami ng dagat. Pero sa isang gabi, bakit pinawi ang mga anak ko? Pinawi nila sa akin lahat. Tiniyak daw ng Agoncillo LGU ang tulong na ipaaabot sa pamilya ng mga nasawi. May nasa 10 kabahayan pa raw malapit sa bundok ang puwersahan ng pinalikas ng mga otoridad. Ulan at malakas na hangin ang naramdaman sa Nasugbu, Batangas. Napatumba ang puno ng akasyang iyan at nadagana ng tindero ng goto sa poblasyon. Patay ang lalaki. Malakas pong hangin kagabi, yung mga 6:30 po ng gabi. Matandang puno na raw ito ayon sa otoridad. Sinusubukang makuhanan ng panig ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang pamilya ng nasawi. Samantala, sarado sa lahat ng uri ng sasakyan ang Nasugbu Magallanes Road sa Barangay Bulihan dahil sa mga nakahambalang na malalaking tipak ng bato ng magka-landslide. Ayon sa MDRRMO, nitong Lunes pa bumagsak ang mga bato at lupa. Nagpag-coordinate po kami sa DPWH para doon, and then we cordon the area at saka para hindi ho matawiran ng mga ng ating citizen. Walang nadisgrasyang motorista ng magka-landslide. Patuloy ang pagmonitor sa lugar. Pinapayuhan ng mga biyahero na gamitin ang Ternate Nasugbu Road at Nasugbu Tagaytay Highway bilang alternatibong ruta. Samantala, may mga nasira pang cottage sa Dalampasigan dahil sa lakas ng hangin at ulan sa bayan. Emil, sa kasalukuyan ay patuloy yung ginagawang monitoring ng mga otoridad sa lugar na apektado ng habagat at bagyong Karina. Emil. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Mahigit 100 flights sa NAIA ang kanselado ngayong araw. Karamihan diyan pa Taiwan, kung saan inaasahang tutumbukin ng super bagyong Karina. Live mula sa NAIA, nakatutok si Mav Gonzalez. Mav. Emil, stranded pa rin ang maraming pasahero dito sa NAIA Terminal 3 dahil sa sama ng panahon. Kabilang dun sa mga na-stranded dito sa NAIA ay isang OFW na uuwi dapat ng Pagadian pero nakansela yung flight at hindi niya maribook agad. Meron din namang isa na nakabakasyon dapat pero naka-camp out ngayon dito dahil hindi makauwi dahil sa baha. Sa huling flight advisory ng Manila International Airport Authority o MIA, 114 flights ang kanselado sa iba't ibang NAIA terminals dahil sa masamang panahon. Magkasamang domestic at international flights na ito ng Philippine Airlines, PAL Express, Cebgo, Cebu Pacific, KLM Royal Dutch Airlines at Eva Air. Isinara ang NAIA Terminal 4 kanina dahil sa baha. Puro pa Taipei, Taiwan at pabalik ang apektadong international flights. Isang flight naman mula sa Danang, Vietnam ang na-divert pa Clark Airport. Tinutulungan na raw ng Department of Migrant
migrant workers ang mga OFW na hindi nakalipad pa Taiwan. Sabi pa ng DMW, mas marami yung OFW na stranded dahil nakansela ang mga connecting domestic flight nila pauwi sa kani-kanilang probinsya. Sakto naman ang pagbubukas ng OFW lounge na ito sa NAIA 3 nito lamang Biyernes. May libreng pagkain, inumin at charging area para sa OFWs kaya hindi na uubos ang tao sa loob. Narito ang pahayag ng ilang nakausap natin. Dito ko natulog kagabi, tapos ngayon ulit na naman. Sana matuloy na yung ko bukas, flight. Kasi kailangan talaga eh. Malakas yung ulan, yung aeroplano. Pag parang turbulence ng turbulence. Paano ho yan ngayon, sir? Hindi kayo makauwi? Baka dito na matulog. Not possible na makadaan sa akin. Kaya sabi ng susundo sa akin, mag-stay mo. Assisted naman sila lahat, ma'am, not only here sa lounge but also OWA. We already notified our migrant workers offices and our welfare officers, yung OWA offices natin sa Taiwan. And they're actually assisting din yung mga stranded doon sa end nila. Of course, helping kung kakailanganin nila ng monitoring slip o kung kakailanganin nila ng something na maipe-present sa mga employer nila. Emil, kanina pang hapon maayos na ang lagay ng panahon dito sa bandang NAIA Terminal 3. Magandang balita naman dahil wala nang nadagdag na canceled flights. Emil? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Ikutan naman natin ang Maynila kung saan ilang bata at senior ang nasagip mula sa baha. Pero ang ilang military truck na magre-rescue rin, tumirik. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Atom, dito po sa syudad ng Maynila ay ilang lugar ang binaha at meron ding mga lugar sa baybayin na kailangan ilikas yung mga residente. Kasama po dyan yung Parola, Baseco, Isla Puting Bato at yung pinuntahan ko, yung Dangka dito sa Maynila. Kasama po ang Manila LGU Rescue Team at ang PNP ay pinasok namin ang Barangay 598 sa Dangka, Old Santa Mesa sa Manila. Kabilang sa na-rescue ang pamilya Lienzo na may senior citizen at 3 bata. Ayon sa pamilya, pagitan ng 6 to 7 ng umaga, pumasok ang tubig sa kanilang bahay mula sa umapaw na San Juan River na malapit lang sa kanila. Inuna raw nilang isalba ang kanilang gamit sa unang palapag ng kanilang bahay kung kaya hindi na agad sila nakalikas at dahil lumubog na yung ground floor nila, hindi na raw sila makalabas ng bahay kaya kailangan nila ng rescue. Ilang sasakyan ang hindi na naisalba mula po sa baha at tulong-tulong naman ang ilan na maisalba ang mga motorsiklo. Pansin namin na sunod-sunod yung buhos ng ulan, pati yung tubig po sa baha po sa bahay. Kaya naisip ko po na ilikas na sila, sakto po dumating po kayo. Sa lugar na ito, medyo mahirap pong pakiusapan yung ating pong mga kababayan dito sa Damka. Kaya nga ho naglibot kami habang medyo maliwanag pa. Kasi sabi nga namin, mahirap na mag-rescue mamayang gabi. Pinapatay ko muna po yung ilaw, nakiusap po tayo sa Meralco na patayin yung ilaw para ho wala ho tayong mas maging malaking problema dito. Sinubukan din po naming dumaan sa F. Blumentritt sa Barangay Kabayanan, San Juan City pero hindi na nadaanan ito ng aming sasakyan dahil hanggang dibdib ang tubig at kailangan na rin pong i-rescue ang ilang residente. Sa Santa Mesa, Manila naman ay nasaksihan namin ang pag-rescue sa ilang residente mula sa second floor ng kanilang bahay. Isang military truck din po ang nagtangkading mag-rescue pero tumirik po ito doon sa lugar dahil may kataas na rin ang tubig. Sa ngayon, Atom, itong kinalalagyan ko ngayon, ito yung Araneta Avenue, malapit sa panulukan ng Aurora. Kung yung makikita po, parang ilog na po, no? At ayon sa mga residente rito, ay mga ilang oras pa ang kanilang iintayin para bumaba ito. At ang iba na nga po ay sumasakay na doon sa mga makeshift na balsa para makauwi sa kanilang mga bahay. Ayon po sa Manila LGU, ay nasa halos 13,000 na katao o 2,700 families ang nasa iba't ibang evacuation centers dito sa syudad ng Maynila. Atom?
Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Binaha rin po maging ang ilang bahagi ng EDSA sa Quezon City. Stranded na rin po ang mga sasakyan, kaya ang mga commuter sumuong na sa abot dibdib na baha. At live mula roon, nakatutok si Maki Pulido. Maki? Alam mo, Connie, mula alas 8 ng umaga kanina ay talagang tigil ang traffic sa bahagi ng EDSA dito sa may Muñoz Market, Quezon City. So tigil yung traffic on both sides. Southbound o yung papunta ng Makati at northbound o yung papunta ng Caloocan. Pero pagpatak ng alas 6 ng gabi ay nagsimula na gumalaw yung traffic. Na unang gumalaw yung southbound, yung papuntang Makati dahil may mga nagtangka na, humupa na yung tubig ng bahagya. So may mga nagtangka na una munang gumalaw yung mga bus at yung mga truck at nung mas bumaba pa ay sumunod na maging yung mga sasakyan. Pagkatapos ng siguro mga 20 minutes ay sumunod na yung northbound lane, yan yung papunta ng Caloocan. At sa ngayon, sa makikita ninyo sa inyong mga screen, ay talagang maluwag naman na yung daloy ng traffic dito sa may bahagi ng Muñoz Market. Ang sinasabi kasi kanina ng MMDA, yung baha umabot ng 27 inches sa pagitan nito ng Muñoz at Balintawak. Tigil yung mga bus, kaya madami sa mga commuter ang naglakad na lang. Nako, kawawa talaga yung mga commuters na napilitang maglakad, dahil sumuong yung mga commuters sa baha. Minsan, habang napakalakas pa ng buhos ng ulan. Ang sabi ng ilan sa mga nakausap natin, para talagang susuong na sila para makarating sa kanilang destinasyon, kaya napilitan na sila, Pwede rin naman sa Center Island dumaan, pero mahirap din kasi maputik yung daraanan. May puntong hanggang bewang yung baha, may mga sumuong pa rin para makapasok dahil arawan yung sweldo. Kinausap din natin yung mga nakasakay sa mga stranded na mga sasakyan. Yung isang delivery van, sabi ko nga kaninang alas 8 pa ng umaga, naipit sa traffic, pauwi na sana sila ng Bulacan. Wala naman daw magawa kundi hintayin humupa yung baha sa EDSA. So, hindi naman kalayuan mula dito sa kinakatayuan natin, Connie, ay nagbaha rin sa may Del Monte Avenue. Wala ring makadaan na sasakyan kanina, abot hanggang dibdib yung tubig. Tuloy yung pagpasok ng mga rescue boats at yung mga rescue teams na ito ay combination ng mga taga Philippine National Police pati ng Bureau of Fire Protection. So ang pinapasok kasi nila ay yung sa may West Riverside Street kung saan abot na halos hanggang sa ikalawang palapag yung tubig. So yun yung mga ni-rescue na mga residente sa bahagi na yon. So sabi nung ibang nakalikas o yung mga nakausap natin na nakalikas, akala kasi nila titigil na yung buhos ng malakas na ulan kaya't hindi muna sila lumikas. Pero habang tumatagal, sige, malakas pa rin yung buhos at patuloy yung pagtaas ng tubig kaya inabutan na sila at naghintay ng rescue. So pakinggan lang natin yung mga pahayag ng ilan sa mga nakausap natin ngayong araw, Connie. Malalim doon yung tubig, ma'am. Ano kalalim? Yung hanggang dito. Kasi galing ako po sa Baysa, naglalakad lang ako. Bakit sinuong nyo pa rin? Bawal kasi mag-absent. Tiyaga lang po, ganon, kahit ano. Anong ba mangyayari pag di kayo pumasok ngayon? So, walang panggastos. Langoy ko na nga sila lahat. Nire-rescue ko para hindi sila malunod. Anong oras kayo nagsimulang ma-stranded? Alas 8 pa po kami dito Hanggang ngayon, di pa rin po kami makaalis. Malaundoy na Umabot na isang dangkal na lang kami ng Duy Ngayon naman, mga 3 pa. At yan ang latest, Connie, mula dito sa bahagi ng EDSA, Muñoz, Quezon City. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Hindi na naman nakatakas sa baha ang bahagi ng University Belt sa Maynila. Ang ilang malapit doon na naghihintay sa paghupa ng tubig, may tila beach party. Live mula sa Espanya Boulevard, nakatutok si Rafi Tima. Rafi. Aton, nandito nga tayo ngayon sa Espanya na lubog sa baha mula pa kaninang umaga. Kaya yung mga commuters na dumadaan dito karaniwan ay naglalakad na lamang. Dito naman sa aking likuran ay makikita yung mga may barge na maliliit na nag-ferry ng mga pasero for a fee. Yun ay naging trabaho nila sa buong maghapon dahil nga sa baha dito sa may Espanya Boulevard. Kanina naman ay nakunan ko sa pamamagitan ng drone ng kahabaan ng Espanya na ngayon na lang ulit nalubog sa baha.
Kaya ito yung nilalakad ng mga commuters mula sa Quiapo na wala ng masakyan patungo sa direksyon ng Mabuhay Rotonda at Quezon City. Nakunan din natin ang bahagi ng Quezon Boulevard at kitang-kitang lubog sa baha ang kalsada. Ang mga sasakyan nasa tulay na lang sa Recto Avenue dahil buong paligid ng Quiapo ay lubog na sa baha. Dahil mataas ang tubig, sa gitnang bahagi na ng Espanya naglalakad ang mga commuter. Ang ilan sa kanila, ilang oras na raw naglalakad dahil walang masakyan. Ang iba naman, palipat-lipat ng masasakyan kapag hindi na kinakaya. Sa Santa Cruz, Manila, ganito rin ang sitwasyon. Halos lahat ng mga kalye lubog sa baha. Pero sa Quiricada Street, tila may beach party. Sinamantala daw nilang pagkakataon para magsaya habang nakamonitor kung tataas pa ba ang baha o hindi. Mas mainam na raw ito kaysa magmukbok sila sa kanilang mga bahay na pinasok na rin ng tubig. Pero marami sa ating mga nadaanan kanina hindi nagawang magsaya dahil sa kalbaryong kinakaharap dahil sa baha. Narito ang pahayag ng ilan nating mga nakausap. Wala pa kami nakahapon, naglakad kayo papunta rito Apakalali. Ayun po, mahirap din po pala yung dito sa Maynila na pag may bagyo po, mabaha ng gantong kalaki. Hindi po tulad sa probinsya. Mahirap pag ganito lagi. Dapat may sa drainage po. Kailangan magtapon tayo ng basura ng mga ayos. Atom, ngayon at halos wala ng mga commuters na naglalakad dito, ay marami pa rin tayong nakikita mga naglalakad na patawid-tawid dito sa may binahang bahagi ng Espanya, pero sila ay naghahanap ng pagkain. Karamihan kasi ng mga establishmento rito ay sarado kung kaya't kailangan mong lumabas ng iyong bahay at maglakad sa baha para makahanap ng pagkain. Yan pa rin ang latest mula dito sa Espanya. Atom? Maraming salamat, Rafi Tima. Mabilis pong kumilos ang ating GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong sa mga kababayan po nating nasalanta ng mga malawakang pagbaha. Namahagi ng relief goods at pagkain ng GMA Kapuso Foundation sa mga apektadong residente malapit po sa Holy Family Parish Church sa Quezon City. Kahit na walang kuryente, nagsagawa po ang foundation ng feeding program at namigay ng relief goods sa Diosdado Macapagal Elementary School kung saan lumikas ang mga residente sa Barangay Tatalon. Bukas, mamamahagi pa rin po ang foundation ng tulong sa iba pang mga apektadong lugar. Sa mga nais pong tumulong, maaari pong magdeposito sa aming mga bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin pong online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank credit card. Update po tayo sa Araneta Avenue. Bukod sa stranded na bus na iniulat natin kanina, maghapon ang pag-rescue sa mga residente kabilang ang isang nanganak habang baha. Live mula roon, nakatutok si Ivan Mayrina. Ivan. Ato mga kapuso, mabilis na update dito sa Araneta Avenue, kanto halos ng Quezon Avenue. Sa nakalipas na isang oras o higit isang oras ay tumigil po ang pagulan at sa ngayon ay nakakapansin tayo na bahagya ng humuhupa ang pagbaha dito sa Araneta Avenue. Yun nga lang, brownout po ngayon dito dahil pinatay muna ang kuryente dahil nga marami mga kabahayan dito ang lubog sa baha at hindi pa rin madaanan itong bahagi ito ng Araneta Avenue. At dahil nga po sa walang tigil na pagulan mula pa kagabi hanggang sa buong maghapon ay isinara po ang north ramp ng Skyway. Tulad ng ito, medyo madilim na dito, hindi na natin maipakita pero sarado pa rin po ang north ramp ng Skyway. At ayon sa mga residenteng nakausap natin, kahit yung mga dekada na naninirahan dito, sinasabi nila na isa marahil ito sa pinakamatinding pagbahang nakita nila dito sa kanilang lugar sa Araneta Avenue. At alam mo naman tayo, Atom, itong mga pagbaha ay sinusukat natin sa parte ng ating mga katawan. Abot tuhod, abot lewang, abot leeg. Pero ito mga taga rito, ang sukat na nila ngayon, 2 tao o di kay kalahating poste ang taas ng baha. At bukod sa baha, may malakas din pong current o yung agos ng tubig. At yan ang naging hamon kanina nang i-rescue ang 18 anyos na nanay na si Micaela Bravo na inabutan ng panganganak bago mag-alas 10 ng umaga, kasagsagan ng pagtaas ng baha dito at inabot ng ilang oras bago na-rescue itong si Micaela dahil nga kinailangan mo na siyang ilagay sa spine board. At sa ngayon naman po, ang mabuting balita ay naidala na si Micaela at ang kanyang baby boy sa East Avenue Medical Center at ligtas na po sila pareho. Samantala sa kasalukuyan nga po ay nagpapatuloy pa ang
search and rescue operations. Wala namang search operations dahil wala namang all accounted for, wala naman tayong nakukuhang ulat na may mga reported missing, pero patuloy po ang hiling para sa rescue sa ilang mga taga rito dahil marami po, lalo na dun sa pinakamalalim na punto ay umaabot ng hanggang 15 talampakan ang lalim ng baha at umaabot na halos daw sa ilang mga bahay sa kanilang mga third floor, ikatlong palapag. At yan ang latest mula sa Araneta Avenue. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Pinagdikit-dikit na ref ang ginamit na bangka. Sa gitna po yan ng lampastaong baha sa isang barangay sa Quezon City. May gumamit din ng batya para masagip ang isang aso. Nakatutok si Von Aquino. Nagpasaklolo na nitong umaga ang ilang residente sa Barangay Katipunan, Quezon City matapos tumaas ng hanggang lampas tao ang baha sa kanilang lugar. Ang mga residenteng ito ginawang balsa ang pinagdikit-dikit na refrigerator habang hinihila ng isa pa nilang kasamahan. Mga piraso ng kahoy naman ang ginawang pansagwa ng rescue boat na ito na sumaklolo sa iba pang residente. Sabi ng barangay, kahapon at kaninang madaling araw pa raw nila pinakiusapan ng mga residente na magsilikas na, pero hindi raw nakinig ang iba. Hindi nila ine-expect na ganito mangyayaring ulan. Maraming natira doon sa may baba na hindi na kayang i-rescue kasi yung current ng tubig halos papunta na sa ilog. Eh yung mga pamilyang iba, nandun pa. 2:30 ngayong hapon, napakalakas pa rin ang ulan dito sa Quezon City, partikular dito sa Barangay Katipunan. Makikita natin yung tubig mula sa ilog ay lumalabas na mula rito sa isang bahay. At ayon sa barangay, napakahirap pa rin nung pag-rescue dahil hanggang sa ngayon ay meron pa rin daw mga residente na natrap dun sa kanilang mga bahay malapit sa ilog. Bukod sa mga bangka, kailangan din daw nila ng mga bihasang rescuers sa mga lugar na malakas ang current. May inabutan kaming ginang na nag-aabang sa pagbabalik ng kanyang mister at anak na sumubok daw na i-rescue ang kanilang kamag-anak sa Manga Street. Sino yung inaabangan nyo dito? Yung asawa ko po, tsaka yung anak ko, tsaka yung kapatid ko, asawa ng kapatid ko. Bakit ano pong nangyari? Na-trap po sila doon sa tabi ng ilog, sa may Manga Street. Inaantay din namin na may mag-rescue doon. Ikontak po ako sa kanila, nandun daw sila sa bubong. Katabi ng Barangay Katipunan ng San Juan River na umapaw na. Sa katabing Barangay San Antonio, gumamit ng batya ang residente para isalba ang ginang na ito at isang aso. Lubog na rin ang mga nakaparadang sasakyan pero ang isang ito, iniahon pa ng mga residente. Sa katabing Barangay Paraiso, lubog na rin ang mga bahay. Lumangoy rin ang mga rescuers sa baha at naisalba pang isang aso. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Bilang naman sa mga na-rescue sa Malabon ng isang manganganak na isinakay pa ng bangka. Sa Navotas naman, abot bubong ang baha sa ilang lugar matapos umapaw ang Tulyacan River. Nakatutok si Salima, Refran. Naging dangkit ang bahaging ito ng Mel Lopez Boulevard, bahagi ng C3 papasok ng Navotas. Ang baha, abot baywang at hita kaya ang mga naglalaki ang truck lang ang nakararaan. Ilang commuter ang naglakas loob na lang na sumabit sa mga truck para lang makadaan sa tubig. Ang mga bata, di alintana ang dumi ng baha, pati na ang peligro ng dumara ang mga truck. Umapaw na ang Tulyacan River, abot bubong na ang tubig at ilang sasakyan ang nalubog sa baha. Mataas rin ang tubig sa M. Naval papuntang City Hall at Governor Pascual. Ayon kay Navotas Mayor John Ray Tiangco, lahat ng kadalang 18 barangay ay apektado ng pagbaha. Bago pa kasi ang mga pag-ulan, problema na ang baha sa Navotas dahil sa nasirang navigational gate o floodgate sa Navotas noong isang buwan. Bukod sa malakas na ulan, nakaranas rin ng high tide ng lungsod na aabot sa 2 metro kaninang tanghali. Kahapon pa nag-utos ng preemptive evacuation pero meron raw mga hindi agad lumikas kaya nagsasagawa ng rescue operations sa Barangay Tanza 1 at 2 at may San Jose na abot leeg na raw ang tubig. Magandang araw mga kapuso, alas 5 na ng hapon at tatawid na natin yung Mel Lopez Boulevard at nakapasok na tayo dito sa bahagi ng Arten at tayo ay nandito na sa mismong Navotas City. Itong Arten, baha pa rin yung kalakhang bahagi nito at dun sa may bandang dulo, sabi sa atin, abot bewang pa raw yung tubig dyan. Kanina may nakita tayo ng mga military truck, maski sila na malalaki na mga sasakyan, nagdahan pa po doon sa side. Ayan, dito naman po sa gilid na ito, makikita ninyo,
maski po yung mga looban ng mga kalsada, pinasok na rin po ng tubig. Kuya, kausapin natin isang residente. Sir, kamusta po itong pagbahang ito? Medyo malala po ba? Ngayon lang po ba nangyari? Malala po, sobrang ngayon lang po nangyari. Marami na pong matataas ang malalaking bagyo. Ngayon lang nangyari, sa Undoy di nangyari at saka ito. Ako mula dito ako lumaki, wala pa ngayon lang nangyari sa amin ito. Hindi po talaga binabaha dyan? Grabe po ngayon dahil even before the typhoon, as you know, nasira po yung navigational gate po natin. So even before the high tide, may tubig na hanggang lumaki. Pero ngayon, nahihirapan siyang bumaba kahit umaandar lahat ng pumping stations po natin. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Emil Sumangil. Ako naman po si Connie Sison para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Ato Maraulio. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.